Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Sa bintana na yan sa Water cannon, sign of guard. Busog ka sa balita. Dito sa Balitang Hot. Mainit na balita, nahuli na ng pulisya ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter na pinatay nitong linggo ng gabi sa Negros Oriental. Mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, isang suspect na lang sa pagpatay kay Ken Carpenter ang pinaghahanap matapos maaresto ang 3 niyang kasama sa hot pursuit operation ng PNP sa Sibulan, Negros Oriental. Unang naaresto kagabi, Rafi, ang suspect na si alias MO na siya umanong bubaril kay Carpenter. Sunod na nahuli si alias JF. Si JF ang sinasabing nanggahasa umano sa live-in partner ni Carpenter. Ang video ng paghaharap ng dalawa, itong si alias JF at ang live-in partner ni Carpenter ay ibinigay sa GMA News ng Provincial Director ng Negros Island Region. Makikita sa video na mangyak-ngyak pa ang live-in partner ni Carpenter nang makaharap ang suspect na si alias JF. Sumuko naman kaninang madaling araw ang pangatlong suspect na si alias CD na tumayong lookout sa labas ng bahay ng mga biktima. Target ng patuloy na manhunt operation ang isa pang suspect na kasama raw na pumasok sa bahay ng mga biktima. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang kanyang partisipasyon sa krimen. Hinahanap pa rin ang baril na ginamit sa krimen at ang ninakaw na gamit ng mga biktima. Sabi ni PNP Public Information Chief Colonel Alan Reyco, lumalabas na robbery gone wrong ang nangyari. Base sa ebidensya, wala raw kinalaman sa trabaho ni Carpenter ang krimen. Hindi pa matiyak ng PNP kung bakit umabot sa pamamaslang ang insidente. Sa ngayon, masasabi raw ng PNP na lumalayo sa posibilidad na sangkot sa krimen ang live-in partner ng kanyang kapatid. Ang mismong live-in partner daw ni Carpenter ang positibong kumilala sa mga suspect na pumasok sa kanilang bahay. Nilinaw rin ng PNP na hindi naman conclusive ang resulta ng test kung saan lumabas na negatibo sa rape ang kinakasama ni Carpenter. Kailangan pa raw magsagawa ng mas kumpletong test. Base sa investigasyon, planado ang pagpasok ng mga suspect sa bahay ni Carpenter. Sa impormasyong nakalap ng PNP, ang isa sa mga suspect na si alias JF ay minsang nagtrabaho sa loob ng bahay ng mga biktima. Ito umano ang posibleng dahilan kung bakit pamilyar ang mga suspect sa loob ng bahay at nalaman nila na si Carpenter at ang kanyang kinakasama lang ang nakatira sa bahay. Sabi ng PNP, pupunta ng Pilipinas ang asawa ni Carpenter para iuwi ang kanyang katawan. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Nakuhanan sa CCTV ang isang pulis habang inaalalayan ng kanyang kabaro na si Patrolman Marianeto Gabumpa Jr. palabas ng Smoky Mountain PCP sa Tondo, Maynila hapon nitong July 14. Ang 30-anyos na pulis, pinaghahataw umano ng bakal na tubo ng isang lalaki habang nasa loob mismo ng presinto. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng umaga nang maaresto nila ang nasabing lalaki matapos siyang ireklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar. Ang claim ng gwardiya is nag-hallucinate. Tapos kung ano-ano daw sinasabi, sa pulis lang daw siya susuko. Ang kwento na bisita yun sa taas ng bundok. Lasing o anuman, nalaglag dun sa, patungo dun sa area nung pinabantayan ng gwardiya. Habang hinihintay ang complainant at ang kaanak ng lalaki, bigla raw siyang nagwala. Sa kuhang ito, may kita pa ang suspect na tinangkang tumakas. Ilang pulis ang nagtulong-tulong para maipasok ulit ang suspect sa presinto. Nang dalhin siya sa likurang bahagi ng presinto, nakakuha siya ng bakal na tubo at hinataw niya ng ilang beses si Patrolman Gabumpa. Ilang beses daw tinamaan ang biktima sa kanyang ulo at daliri. Labas ko rito, pag gano'n ko dito, nakabalila yung suspect, hawak-hawak yung bike, pati yung dalawa. Ano ba sila Pamalo. 3 pulis ang nagtulong-tulong para tuluyang makuha sa lalaki ang tubo. Nakalabas na ng ospital si Patrolman Gabumpa. Pero ayon sa pulisya, kinailangang putulin ang kanyang daliri na nagtamo ng matinding pinsala.
Index finger pa naman ito na ginagamit sa pagkalabit ng gatilyo ng baril. Right-handed kasi siya so paano siya makakapag ng depensa yung sarili niya kapag nasa panganib sa pamamagitan ng paggamit ng baril, trigger finger yung naputol sa kanya dito mismo. So, hindi na siya magiging effective nun kasi baka makatama siya ng ibang tao. Hindi na siya accurate. Nasa kustodiya ng Rahabago Police Station ng sospek na maharap sa patong-patong na reklamo kabilang ng disobedience, trespassing, direct assault at frustrated homicide. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag, gayon din ang biktimang pulis. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Hindi muna pinapasama sa clearing operation si MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head, Gabriel Go, matapos siyang suspindihin. Kaugnayan sa kanyang paninita sa isang guro dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo nang walang helmet. Nakiusap ang guro na wag nang i-post ang video pero sabi ni Go, ibe-blur naman ang kanyang mukha. Nag-viral online ang video. Ayon sa MMDA, nakatanggap sila ng mga reklamo mula sa ACT Teachers Party List at iba pang grupo kaugnay rito. Ipinataw ang suspension kay Go habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Pinagpapaliwanag na nila si Go. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dulot ng masamang panahon. Sa Negros Oriental, isang mangingisda ang patay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa Gihulngan, Negros Oriental, patay na matagpuan ng isang mangingisda na tinangay ng malakas na agos ng ilog sa kasagsagan ng masamang panahon. Nakita ang kanyang labi na palutang-lutang sa dagat. Ayon sa pulisya, gabi ng Lunes nang tangayin ng ilog ang mangingisda. Nakita ang kanyang labi kahapon. Nahukay naman sa barangay E. Alegado sa Glan, Sarangani ang labi ng isang lalaki. Nasawi ang lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa kasagsagan ng masamang panahon noong Sabado. Nagpapatuloy ang search and retrieval operations para sa asawa ng lalaki. Sa bayan ng Alabel, pinakawalan sa gubat ang 3 tarsier na nailigtas sa tabi ng ilog sa gitna ng masamang panahon. Diri ni sa barangay Malalan. Sa kasagsagan ng ulan, rumagasa ang tubig mula sa bundok papunta sa kalsada sa barangay Malalan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Humambalang sa kalsada mga bato at lupang tinangay ng tubig. Stranded ang ilang motorista, maging ang isang sasakyan na maghahatid sana ng assistance sa isang district hospital. Sa kungsod mag-ulan diri sa tuang. Isang truck naman ng Department of Public Works and Highways ang nahulog sa tabi ng kalsada. Karga nito ang isang backhoe na gagamitin sana sa clearing operations. Bumaon daw ang gulong ng truck sa lumambot na bahagi ng lupa kaya ito nawala ng balanse at nahulog. Walang naiulat na nasaktan. Naging pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa bahagi ng Sapa sa barangay New Dumangas sa Tiboli, South Cotabato. Ilang motorsiklo ang sumemplang dahil madulas at malakas ang ragasan ng tubig. Nananawagan naman ng mga residente sa agarang pagtapos ng ginagawang tulay sa lugar. Nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada ang malakas na ulang naranasan sa Boracay sa Malay, Aklan. Napilitan ng mga turista na maglakad sa gutter deep na baha. Ramdam din ang masamang panahon sa baybayin na sinabayan ng malakas na hangin at matataas na alon. Sa Davao City, nagmistulang ilog ang ilang kalsada kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng localized thunderstorms. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA News. Muling nagbabalik ang hanging habagat ayon sa Pag-asa. Pero tanging mga isla ng Batanes at Babuyan ang apektado nito at uulanin ngayong Huwebes. Ang Metro Manila naman at iba pang bahagi ng bansa ay mas makaaasa sa maaraw at maayos na panahon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm lalo na mamayang hapon o gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng husto sa mga susunod na oras ang halos buong Visayas at Mindanao, maging ang Northern Luzon at ilang panig ng Central at Southern Luzon. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Pinaalerto ang mga residente sa mga biglang ulan na may pagkulog at pagkidlat. Tatagal ang thunderstorm watch hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Sinalakay ng mga tauhan ng PIDEA Regional Office 1 ang bahay na ginagamit manong drug den sa Barangay Pantal sa Dagupan, Pangasinan. 5 ang nahuli raw sa aktong gumagamit ng illegal na droga
kabilang ang target ng operasyon na nangangalaga umano ng drug den. Na-recover sa mga suspect ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso at iba pang drug paraphernalia. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa silang pahayag. Pahirapan na raw ang hanap buhay ng ilang mangingisda sa Bulacan dahil sa patuloy na pagbaba ng water level sa Angat Reservoir. Kwento ng ilang mangingisda roon, mahirap nang makahuli ng isda sa ilog kalapit ng reservoir dahil hindi na malinaw ang tubig. Dulot daw ito ng matinding pagbaba ng water level. Ayon sa Pag-asa, 155.42 meters ang antas ng tubig sa Angat Reservoir as of 8 a.m. kanina. Mas mababa sa 160 meters na critical level nito. Ngayon na wala na po makapagtrabaho na sa amin dito sa ilog ng pangingisda, sir. Yung mga pagtatanim na lang po, sir, ng mga halaman. Minsan lang po, sir, yun na lang po ang kinakain namin. Samantala, bumaba rin ang water level sa iba pang dam sa Luzon kumpara kahapon. Kabilang dyan ang Lamesa Dam, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya. Binga Dam lang ang tumaas ang water level, habang walang paggalaw sa Ipo Dam. 2 beses nagkaroon ng strombolian activity ang Bulkang Mayon kanina. Ayon sa PHIVOLCS, naitala kaninang 2:42 at 3:11 ng madaling araw ang katamtamang pagsabog at pabugso-bugsong buga ng lava at gas at abo ng bulkan. Sinundan niya ng pagdausdos ng uson o pyroclastic density currents. Nakapagtala rin ang bulkan ng mahigit 100 volcanic earthquakes at nagbuga ng mahigit 8,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pumasok sinuman sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa Lunes, July 20, magdedesisyon ang Senator Judges kung ipapasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Nagpresenta na ng kani-kanilang argumento ang prosekusyon at depensa sa Day 6 ng impeachment trial kahapon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang pinagdebatihan ng prosecution at depensa, dapat bang ipasabina ang tax records ni Vice President Sara Duterte, mister na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo para magamit bilang ebidensya sa impeachment court. Pinasasabpi na rin ng prosecution ang mga record ng transaksyon nila mula sa ilang bangko at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pangunahing punto ng prosecution, dapat mailabas ang buong katotohanan kaugnay sa Article 2 ng impeachment case saan nila'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise, mga ari-ariang hindi nakadeklara at pakikibahagi umano sa negosyo habang siya ay pangalawang pangulo na ipinagbabawal nila ng saligang batas. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Batay raw sa report ng AMLAC, nagsimulang tumaas ng malaki ang financial activity ng vice-presidente mula 2007 nang manungkulan siya bilang vice mayor ng Davao City. Dagdag ni Jokno, mula 2007 hanggang 2013, umabot sa 3 bilyong piso ang financial activity ng vice-presidente. Taong 2022, nahalal na vice president si Duterte. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people?
Sabi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, may kapangyarihan ang impeachment court na isabina ang mga tax at bank record. Kahit ang mga umiiral na batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, hindi hadlang sa kapangyarihan ng impeachment court. Pinaalala rin ng prosecution na minsan ang umaksyon ng impeachment court sa ganitong usapin sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. Kahit ang Bank Secrecy Law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, all deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment. Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Argumento naman ng depensa, malalabag ang karapatan ng bise sa due process. Fishing expedition aniya o paghahanap ng ebidensya ang pakay ng prosecution. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Labag aniya sa saligang batas at ilang desisyon ng Korte Suprema ang nais ng prosecution na buksan ang mga tax at bank records na dapat ay confidential. Dagdag niya, labag din ito sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Law on Secrecy of Bank Deposits at iba pa. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Malalabag din aniya ang karapatan ng mister ng bise na isang pribadong individual. Hindi rin aniya nararapat na pati bank documents nung hindi pa Vice President si Duterte ay nais gamiting ebidensya ng mga taga-usig. The prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. Matapos ilatag ang kanilang mga argumento, nagkaroon din ng pagkakataon ang magkabilang panig na sagutin ang punto ng isa't isa sa pag-asang makumbinsi ang mga senator judge. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Isang oras na nag-caucus ang mga senator judge. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more
The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Binawi ng prosecution team ang 5 pang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para yan sa article of impeachment na may kinalaman sa pagbabanta umano ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker kung ipapapatay raw siya. Bago yan, nauna nang inalis ng prosecution bilang testigo sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng Kamara. Sa Lunes, July 20, haharap si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huli nilang testigo sa nasabing aligasyon. Pinasabpina naman ng impeachment court ang ilang opisyal ng isang bangko na nag-release ng confidential funds ng bise. Para yan sa article of impeachment na may kinalaman sa mali umanong paggamit ng confidential funds ng OVP at Department of Education noong kalihim pa nito si VP Duterte. Huwebes latest, mapapanood na ang bagong podcast na tampok ang ilang personalities mula sa iba't ibang field. Yan ang The Young Achievers Podcast ng GMA Lifestyle, hatid ay inspirasyon sa mga Gen Z at Achievers. Tapok dyan ang exclusive interviews with next-gen leaders, creators at innovators. Ang goal, i-share ang kanilang journey at mag-inspire at mag-amplify ng boses ng mga kabataan. Sa first episode na inilabas kahapon, tampok ang social media dance sensation and content creator na si Nayana Guerrero. Mapapanood naman sa mga susunod na episode ang story of success ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at ni Lumpia Queen Abby Marquez. Nagkumpulan at tila may inaabangan ng mga lalaking yan sa gilid ng kalsada sa Barangay Palacas sa Valladolid, Negros Occidental. Ilang saglit pa makikitang dumaan ang mga motorsiklong mabilis ang takbo. Ayon sa kagawad ng barangay, iligal ang nahulikam na karera, perwisyo at pangambari ng dulot nito sa mga residente na nakatira malapit sa lugar. Ayon sa pulisya, hinabol pa noon ng nagpatrolyang police mobile ang mga sangkot sa iligal na karera pero bigong maabutan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Patay matapos saksakin habang pauwi ang isang binatilyo sa Sampaloc, Maynila. Ang nanaksak sa kanya, menor de edad din. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Bigyang hustisya yung anak ko. Di porket minor de edad, hindi na makukulong. Buhay ng yung anak ko yung nawala. Abang buhay namin yung pagdadasal. Hindi pa rin makapaniwala si Jenilyn na wala na ang 16 anyos niyang panganay na si John Kenneth. Ang binatilyo, napatay sa saksak ng isa ring menor de edad sa Blumentritt Road sa Sampaloc, Maynila pasado alas 9 ng gabi nitong Martes. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktima kasama ang mga pinsan niya na makasalubong ang grupo ng nanaksak. Sa CCTV, kitang biglang nagtakbuhan ang ilang kabataan kasama ang biktima. Sinundan sila ng menor de edad na lalaking may bit-bit na patalim. Maya-maya, sinaksak na niya ang biktima hanggang sa tumakbo na sila sa magkahiwalay na direksyon. Sa sumunod na kuha ng CCTV, makikita si John Kenneth sa bahagi ng Santissima Trinidad Street na naglalakad habang nakahawak sa kanyang liig. Biglang bumagsak ang biktima sa kalsada. Ayon sa pulisya, sinubukan pang isugod sa ospital si John Kenneth pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Nahuli sa follow-up operation ng otoridad ang menor de edad na nanaksak. Nakuha sa kanyang isang cutter na ginamit bilang murder weapon. Lumabas sa investigasyon na walang alitan ng nanaksak at si John Kenneth. May anggulo na tinitingnan na itong biktima ay yung ex niya, parang nililigawan na itong suspect. Nataon din na naroon umano ang naturang babae nang mangyari ang pananaksak. Ayon sa nanay ng biktima, nakapag-post pa sa kanyang social media account ang menor de edad na lalaking nanaksak matapos ang nangyari. Inabot ka. Yun ang sabi niya sa my day niya. Proud pa, di ba? Ang yabang niya eh. Buhay ng anak kong kinuha niya dahil lang doon. Napakaliit na dahilan. Abang buhay kami magdurusa. Wala yung anak ko. Pero siya, ano mangyayari sa kanya? Nasa kustodiya ng Sampaloc Police Station ang menor de edad na nakatakdang ilipat sa Manila DSWD para sumailalim sa Act of Discernment.
Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Arestado ang isang school principal sa Tayum Abra na akusado sa pagpatay sa isang babaeng guro nitong Mayo. Ayon sa pulisya, nangyari ang pamamaril sa biktima at kanyang mister sa barangay Bumagkat noong May 8. Nakaligtas sa krimen ng mister kaya naituro ang akusado na naaresto sa bisa ng isang warrant. Hinahanap naman ang isang rider na kasabat umano ng akusado. Sabi pa ng pulisya, matinding galit ang ugat ng krimen. Gusto raw kasi magsampa ng reklamo ng biktima nang malaman na may relasyon ng akusado at minor de edad niyang anak. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang akusado. Umalma si Senador Alan Peter Cayetano sa sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan nila ang mga anomalya umano sa pagpapagawa ng sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi ni Cayetano na nooy SEA Games Organizing Committee Chairman, tila iniisa-isa raw sila sa Senate Minority. Balitang hatid ni John Consulta. World-class na sports complex sa New Clark City sa Tarlac ang ibinida ng gobyerno nung idao sa bansa ang Southeast Asian Games noong 2019. Kasama rito ang Codron na sinindihan bilang hudyat ng simula ng palaro. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, balak ng ahensyang imbisigahan ang pasilidad. May nakarating daw na impormasyon na may irregularidad umano sa ginastos ng pondo para rito. Nakarating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Ayon kay Matibag, wala rin umanong ginawang bidding sa paggawa ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. Kasama sa sisilipin ng NBI ay ang Codron na nagkakahalaga ng 45 million pesos ayon sa organizing committee kung saan naging chairman si ngayoy Senator Alan Peter Cayetano. Walang pinangalanan si Matibag pero sa pagpapatuloy ng impeachment trial, inalmahan ni Cayetano ang mga sinabi ng NBI Director. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Ayon kay Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Hindi rin daw pwede noon makialam sa insertion si Cayetano dahil hindi siya bahagi ng Senado o Kamara noon. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports complex na pinamahalaan niya ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. It was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Sinisikap namin kunin ang panig ng nooy President and CEO ng PCDA at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Hirit pa ni Cayetano, naapektuhan ng trial dahil sa ginagawa ni Matibag na nakatakda ring humarap bilang testigo ng prosecution. It is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. Tinukoy rin ni Cayetano ang hinala ng minorya na tila isa-isa silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito,
I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin ito ng maayos. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Makakapanayam natin ngayon si Professor Emeritus Maria F. Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at saka sa mga tagapanood ninyo. Opo. Ano po ang assessment nyo so far sa itinatakbo ng impeachment trial? Kagaya nga ng sabi ni presiding judge, Senator Chis, yung impeachment trial kasi parang diesel, di ba? So hindi pa siya talaga umuusad at umaarangkada, but hopefully in due time parang maayos na yung mga protocols ng paglalahad ng prosecution, pagko-cross ng defense, paglalahad ng defense at pagko-cross ng prosecution, pagtatanong ng mga senator judges at yung mga ganon. So siguro in due time magiging smooth na yung ating impeachment trial. Ano masasabi niyo doon sa pagbabawas ng prosecution doon sa kanilang mga ipipresentang mga testigo dito sa unang article? May indikasyon ho ba ito para sa inyo? Siguro parang ganun yung nafe-feel ng mga nasa minority kasi 'di ba parang binabawasan na sila, 'di ba? Pero tingnan natin kasi 'di ba halos lahat ng mga akusasyon sa kanila matagal na siyang nakasalang, except yung kahapon yung kay Director Matibag with regard to the 2019 Southeast Asian Games facility sa Clark. Yung plunder charges kay Senator Jinggoy, di ba noong nung sinabi ni last year, nung sinabi ni President na mahiya naman kayo, and then there were a series of investigations on the anomalous flood control project. Yung Senator Marcoleta naman, although diba sa COMELEC na parang na-clear siya, but then hindi niya kasi nilagay sa SALN yung additional na 75 million na contribution na nakuha niya before election. In addition, he was parang a sitting official at that time, a party list official in Congress. At saka tumanggap ka ng pera. So parang parang indirect bribery yun parang sa mga batas natin, sa anti-corruption laws natin, ay medyo tapos nga, hindi niya nilagay sa SALN. Okay. Yun, matagal na siya, di ba? Parang nagkataon lang the wheels, kasi ang wheels of justice natin ay napakatagal, di ba? May investigasyon, merong paglalahad ng aligasyon, merong pagsusuri kung merong probable cause, tapos may hearing. So talagang medyo matagal, pero nagkataon lang siguro. Professor, yung doon sa 2019 na si Southeast Asian Facilities, wala namang tinukoy si Director Matibag na si Senator Alan yon, di ba? Pero yun nga, ang doon, kagaya nga ng kasi sa bureaucracy, ang investigation, yung path ng investigation leads you the truth is. Okay. So yun kaya medyo na siguro na nasaringan si Senator Professor, masasabi ho bang fishing expedition at paglabag sa karapatan ng bise kung isabina ng impeachment court yung mga tax at banks record nilang mag-asawa? Sa aking palagay hindi. Kasi doon sa AMLAC meron namang exemptions. Baka yung tinutukoy nila kasi sa tax code, di ba parang nakalagay doon in an executive session for cases in aid of legislation. Pero kasi ang naman dito, yung ITR kapag it's a public record na siya. Opo. So parang meron ding exception siya. At saka yun nga, the constitutional parang reason for the impeachment court parang ay mas mataas
doon sa subsidiary laws natin sa PNR code. Okay. Yun naman pong conviction threshold, hindi pa rin po nare-resolve eh. Sabi ni Presiding Officer Chief Escudero, 16 votes yung kailangan para ma-convict. Ano po ba dapat na i-consider sa kasalukuyang bilang ng mga senator judges? Kasi parang, di ba parang February ang deadline nila, di ba? Sa parang ano doon, siguro kung may maglalahad ng tanong sa Supreme Court, siguro by December or January, para ano, kasi parang premature kung magtanong na sila ngayon kasi wala pa sila sa stage ng decision. So abangan natin ang manggagaling sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, salamat din. Yan po si UPNC Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Nagpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Singapore. Kabilang sa mga tinalakay nila ang pagpapalawak ng kalakalan at oportunidad sa Artificial Intelligence o AI, pati ang pagtutulungan sa sektor ng kalusugan at sa social development. Nagkasundo rin ang dalawang leader na magsulong ng bilateral agreements na parehong pakikinabangan ng dalawang bansa. Nasa Singapore si Pangulong Marcos Jr. hanggang ngayong araw para sa working visit. Update tayo sa wedding ni Bea Alonzo. Over the moon siya nang ibahagi ang civil wedding highlights with husband businessman Vincent Co. Sa kanyang IG post na may caption na Home, extra sweet sina Bea at Vincent sa Makati City Hall kung saan idinaos ang kanilang intimate wedding last Monday, July 13. Chika ng isang reliable source, on the same day, inihanda ang wedding ring at flowers. Sa kanyang IG story, sinabi ni Bea na siya mismo ang nag-makeup sa kanyang sarili para sa kanyang wedding. Anya, it just felt more personal. May pagbati ng best wishes at congratulations ang ilang kapuso friends ni Bea sa newlyweds. Gaya ni na Heart Evangelista, Julian San Jose, River at Rojan Cruz. Nagpahatid din ng pagbati ang co-star ni Bea sa Whispers from Heaven na si Maricar Reyes. Ang direktor niya sa Widow's War at Whispers from Heaven na si Direk Zig Dulay at si Joron Monroy. Oo, syempre. Kasi dapat may taping kami tapos biglang nagkaroon siya ng emergency. So yun pala yun. For Bea, I'm very happy for her kasi itong ending na to parang sa pelikula lang natin to napapanood. Pero it happened to her in real life. Kaugnay ng pagkakapiit kay Senador Rodante Marcoleta at iba pang issue, makakapanayam natin si CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Sir Rafi, at sa inyong mga taga-panood. May kasama po ba na iba pang person deprived of liberty sa Senator Marcoleta sa kanyang piitan? Well, kahapon ang order ng 3rd Division is continuous isolation and meron naman merong visitation doon, no? May inspection sila doon at ipinakita yung kanyang sariling kwarto. So as of now, siya lang yung nandun. Paano po yung magiging medical needs ng senador? Meron ho bang doktor na nakaalala sa kanya o merong titingin lang sa kanya paminsan-minsan? Well, during the court hearing, kasi isa rin tayo sa naging umupo doon, is ang sabi ng BJMP is they have their medical doctors there. Meron silang mga may medical assistants doon at kung kinakailangan ay pwede silang yung family niya kung may mga gamot na kailangan is nawala doon is dadalhin ng kanyang family. At paano po matitiyak ng PNP na walang special treatment sa senador? Well, hindi na ito handle ng wala na sa custody ng PNP, nasa BJMP na, and we believe doon sa integrity ng BJMP that they will stand na doon sa sinabi nila na walang special treatment. Bukod po sa pamilya ni Senator Marcoleta, may iba pa bang pinapayagang makadalaw po sa senador? Of course, yung legal niya, no? Yung legal niya, and let's leave that to the BJMP kung sino pa yung mapapayagan nila. Very quickly po, kumusta po yung paghahanap natin doon sa iba pang mga wanted sa batas? Well, tuloy-tuloy pa rin po, no? Kung if we are talking with this yung mga high profile, yes, opo.
yung flood control, yung kay Atongang, kina Senator Bato, tuloy-tuloy pa rin po ang CIDG. It is our mandate to go after them and to account them and bring them to face the court of law. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi. Mahigit isang linggo bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy ang mga paghahanda sa House of Representatives. Ang mainit na balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Nandito tayo ngayon sa session hall ng House of Representatives para sa walkthrough para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Narito ang mga opisyal ng Kamara, Senado at Malacanang para tingnan yung preparasyon kasama na yung sa seguridad. Tinitiyak ng liderato ng Kamara na walang magiging aberya, lalo na pagdating sa seguridad ng Pangulo at lahat ng mga dadalo sa SONA. So dito sa loob ng session hall ay nagsagawa sila ng walkthrough, in-enact nila o nagkaroon ng isang tao na umaktong PBBM at sinundan niya yung lalakaran ng Pangulo sa araw mismo ng SONA. So aabangan natin yung iba pang mangyayari dito sa walkthrough na ito mula po rito sa Kamara. Ako po si Tina Panganiban Perez ng GMA News. Makatatanggap ng tig na 2,000 piso kada buwan ng mga manggagawa at kanilang pamilya na mababa ang kita simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, SSS o Social Security System ang tutukoy kung sino ang magiging benepisyaryo batay sa kanilang talaan. Bahagi raw ito ng pagpapalawak ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Bukod sa mga manggagawa, makatatanggap din ng tig na 2,000 piso ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Isang beses naman ito ipapamahagi sa kanila. Pangungunahan daw ito ng Department of Social Welfare and Development kasama ang iba pang government agencies. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sugatan ng isang binatilyo matapos saksakin ng isang estudyante sa Bago Negros Occidental. Base sa investigasyon ng pulisya, hindi magkakilala ang dalawa pero nang pauwi na ang biktima, nagkatinginan umano sila ng estudyanteng masama. Nauna raw sumuntok ang biktima hanggang bumawi ng saksak ang nakaaway. Nagtamo ng mga sugat sa leeg, dibdib at iba pang bahagi ng katawan ang biktima. Isinailalim sa intervention ang estudyanteng nanaksak na menor de edad din. Parehong hindi nagbigay ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Magtutulungan ng Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity para maresolba ang mga rido o away ng mga angkan at iba pang community-based conflicts sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at mga karatig lugar. Paliwanag ni DOJ Secretary Frederick Vida, madalas madiskaril ang pag-uusap ng dalawang partido dahil hiwalay ang pagkilos ng hudikatura sa tradisyonal na negosasyon ng mga angkan. Kaya sa ilalim ng Memorandum of Agreement ng DOJ at OPA-PRU, bubuo ng sistema kung saan papairalin ang criminal justice system ng bansa, habang sinusuportahan pa rin ang tradisyonal na peace negotiation. Batay sa datos ng gobyerno, 161 insidente ng rido ang naitala mula 2023 hanggang April 2026. Ibinahagi ni The Master Cutter Dingdong Dantes ang kanyang fun playdate with his daughters. Sa kanyang IG, pinasilip ni Dong ang pagkikita ng real-life daughter niyang si Zia at ang kanyang on-screen daughter na si Shena Stevens. Ginampanan ni Shena ang role bilang anak ni Dong sa Royal Blood at ngayon sa The Master Cutter. Sa caption ni Dong, naging si Datoy siya o Daddy plus Atoy na kanyang karaktera sa series. Kita naman na good vibes sina Zia at Shena sa kanilang instant bonding and meet-up. Hirit ng netizens, tila sisters ang dalawa.
Inabibiliban online ang presentation ng ilang estudyante sa Zamboanga Sibugay para sa kanilang performance task. Ang gawa kasi nilang prototypes hindi lang creative, functional pa. Gawa man sa karton, effective ang trash collector prototype na yan as cleaning solution. Mayroon pa ang prototype pulley na kailangang iikot-ikot lang ang wheel. At car prototype na napapaandar gamit ang balloon. Gawa yan ng mga estudyante sa Naga National High School para sa kanilang general science subject. Ikinuwento ni Youth Cooper Hanin Sabdani, dinisenyo nila yan para maipakita ang translational motion, rotational motion at motion transfer. Mataas ang nakuha nilang grado. May mahigit 1.6 million views na online ang video na yan at talagang mapapasabi ka ng, uy, bago yan! Ang galing! Ang galing ng mga estudyante, no? Meron kaming experiment naman dati, yung sabon. Anong gagawin? Lalagay mo sa gilid ng plastic, tapos gagawa ka ng boat. Wow. Aandar siya sa tubig, oo. Ang galing ng siyensya. Correct. Kaya dapat bata pa lang talagang dinidevelop na yan, katulad nito mga estudyanteng to. Pwede maging mga engineer yan, di ba? Oo, kasi tignan mo, parang functional, no? Yung isa talagang parang nakakalinis. Yung trash collector, karton lang, pero nakaka-pick up siya ng trash, di ba? Oo, ang galing. Ang galing, may pag-asa talaga sa mga kabataan. Correct. At yan pong may init na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.